na itong dalawang to. Para saan? Para saan yung mahaba. Hindi mo basta-basta pwedeng kunin yan. Paliwanag ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung mga yan. What's up mga lods? Magandang araw sa inyo. Sa video na to, pag-usapan natin kung ano yung mga tools na kailangan nyo, lalo na kapag bumabiyahe kayo kasama si YTX. Kung bago pa lang ho kayo sa channel na ito, ako po ang inyong budget bihero and gumagawa po ako ng video tungkol kay YTX at nag-share ng mga ride adventures ko. Disclaimer lang, hindi po ako mekaniko at lahat ng sasabihin ko po dito ay hango lang sa aking nalalaman at experience sa pagmamaneho kay YTX 125. Ipapakita ko ho kung ano yung mga tools na dala-dala ko at ilang mga bonuses na meron ako dito sa bahay. So, eto. Pakita ko muna sa inyo lahat. Ito yung nakalagay sa motobag natin. Ito yung motobag natin. May natira pa isa. Pero papakita ko naman sa inyo yun kung ano yung mga natira. So ito yung mga tools natin. Papakita ko muna sa inyo. Ito lahat yun. Ang tawag dito is ratchet. Then ito, hindi to yung original nawala ko kasi yung original nito, yung para kay YTX na kasama. Maliit yung dulo nun eh. So ito yung original na naiwan. Kasi ito bagong bili na. Then ito 17mm para sa ratchet. Another 17mm na mahaba. 12mm. Tapos 8mm. Na doble ko lang. Pero isa lang yan. Ayan. Pero nakalagay din yan sa aking tools. 8mm. Tapos yung isa 10mm. Ayan. Tapos meron akong ditong ganito. 14 tsaka 12. Ito mahalaga to. Plies. Then sari-saring Allen wrench. Pero ito lang ginagamit ko dyan. Ito. Tsaka ito. Just in case lang yung iba. Tapos meron akong maliit dito. Isang 8mm. Tsaka another 8 na. May tawag dyan all purpose yata. Ano tawag dito? Comment nyo nga sa baba. Sorry. Then 16 tsaka 17mm. Yan. Paliwanag ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung mga yan. Kung bakit nandyan sa loob ng aking tool bag. So, meron pa tayong isa. Isang 9 tsaka 8. Yan. For purpose. Tapos, ito. Detachable. Detachable na ito. Importante din to. Detachable na screwdriver. Kinabit. Tara. Para hindi ka mahirapan magpihit. Then, lastly, meron akong malaking binili na 22. Yan. So, paliwanag natin isa-isa kung saan ko ginagamit yung mga yan at kung ano ang purpose. First of all, ito, napaka-convenient nito kaysa magdala ako ng mahabang ganito. Kung ilan man yung 8mm, 10mm, 12mm, ganito na lang. Pero, meron siyang disadvantage din paminsan-minsan. Well, i-discuss muna natin itong ratchet. Sa ratchet ko, may dalawang 8mm. So, itong 8mm, kakabit mo lang na ganyan, tapos marami ka na pwedeng matanggal dyan. For example, oil filter, 8mm. Pasok yan sa 8mm. Siyempre, pagkatapos nyan, bukod sa oil filter, yung oil mismo talaga. So, ito gamit natin dyan. 17mm na maikli. Paliwanag ko sa inyo kung para saan yung mahaba. Dito, sorry kung madumi. Yan, 17 yan. 17mm. With ratchet din. Yan. Pasok sa 17mm. Pag nasa malayo ka, o pag wala ka sa turf mo, wala ka sa bahay mo, may 17mm ka na dala. So, para saan naman tong 17mm na mahaba? Well, kung malayo ka, and feeling mo kailangan mo na mag-valve clearance, para dito. Well, ito lang naman ang ginagamit ko dyan, tsaka ratchet. Kung hindi nyo pa napapanood yung video natin about sa valve clearance, search nyo lang sa videos natin. Ito yung gamit ko. So, dito ipapasok mo siya. Pak. And nakapag-valve clearance ka na. Next, 12mm. Para sa naman to sa 12mm. Kung napapansin nyo, minsan sa sobrang vibration, parang ang taas na ito. Para may adjust nyo siya, kailangan nyo ng 12mm para babaan siya. Kailangan nyo lang ng konting pigil. Pipigilan nyo siya dun sa loob para ma-adjust nyo siya. Luluwagan nyo, then babaan nyo to. So yun. Yun yung gamit na 12mm. Ano pa pwedeng magamit dito? Kaya meron kayong slider. Yan, katulad ko, may slider ako. Pwede nyo i-adjust yung slider nyo pag lumuwag. Ayan. Dito. Then, dito. Ayan. Yung sa mismong, yung body nya. Then, ano pa? Dito din. Sa tambucho. Ayan. Kung kailangan ng repair. Kaya naman, kung gusto nyo tanggalin to, 12. Just in case. Then, yung carrier. Yan, carrier.
Kasya yan, 12 yan. Ito din. Yung fork nyo, which is parang hindi nyo naman magagamit, pero just in case lang naman. Yun. Dito din, dito sa spring. Ang tawag dito, nakalimutan ako eh. Marami kayong pwedeng gawin sa 12mm na bihira nyo lang naman siyang magagalaw. Pero, syempre, for safety, dito nyo lang siya madalas magagalaw eh. Pero for safety, mas maganda na meron na kayo ding 12mm. Alright, madako naman tayo sa 10mm. Para sa naman tong 10mm. So, itong 10mm mga boss, kabit natin sa ratchet. Ayan. Pwede yan dito. Kung kailangan yung anuhin yung manibela. Ayan, pero minsan hindi nyo naman magagamit masyado, pero just in case lang. And then dito, yan yung mga bracket ng salamin natin. Pwede yan sa G's 10mm. Wait lang ha, tanggalin ko para mas makita nyo mabuti. G's 10mm, ayan. Tapos dito, ito magagamit nyo dito pag kailangan nyo siyang i-adjust or hipitan sa mga clutch cable, sa throttle cable, yan dito din. Yan, kailangan yung palitan or something. Yan, sa mga cover ng ano natin. Yan, kung may na-stuck dyan, pwede yung 10mm. Dito sa cover ng chain natin, 10mm. Ayan. Then, dito din sa adjustan ng ating chain. Ayan, para ma-adjust yung chain. Na magagamit nyo naman yung isa. Ito, yung original nyo nito. Yung maliit na part. Ito kasi hindi na eh. Kaya nagdala na din ako ng 10mm. Ayan. See? Then, ang most likely na mas okay dito is itong para sa top box ko. Itong base ano niya. Itong base plate niya. So, yung base plate niya, nire-require ang 10mm. Ayan. 10mm yung isa, dalawa, tatlo, apat yan. Ayan. Minsan ko lang naman ni-adjust yan kapag maglo-long ride ako. Yun. Then, nga pala, bonus ano. Yung 8mm, pwede nyo nabuksan yung makina nyo. Ayan, 8, 8 yan lahat. Pero mahirapan kayo ng konti kasi yung iba nasa loob. Ayan, hindi nyo magagamit yung ratchet nyo. Ayan, 8mm, pwede nyo nabuksan yung makina nyo. Pero mahirapan kayo ng konti kasi masyadong malaki. Ayan, katulad yan, sayad na. Kaya naman, meron akong 8mm na maliit dito. At ito yung purpose nun. Ayan. 8mm. Pag nagti-TDC ka, may part kasi na mahirap. Itong part na yan. Yan, hindi mo basta-basta pwedeng kunin yan dyan sa loob. Yan, hirap, di ba? Nahihirapan kang ipaikutin. Kaya, mas maganda kung maliit. Ngayon, kung mas mahirap, kaya meron ako nitong isa. 8mm din to. Ito, mas madali ito. Kasi marami tong pwedeng lusutan. Yan, katulad niya. Yung 8 niya, pasok to pasok. Yan. Hindi na ako mahirapan mag-adjust. Hindi na ako magra-ratchet. Kasi ito, abot lahat. Yan, abot lahat. Bubuksan ko yung makina. Na hindi ko pa naman nagawa. Hopefully, hindi ko magawa. Hindi man sana umabot sa ganung punto. Pero ito, kung magti-TDC, ito yung gamit ko pag kinukuha ko yung part na mahirap. Katulad nito. Yan. Mahirap kasi yan eh. So, ito kuwang-kuha niya. And then, dumako naman tayo sa ibang importance ng mga tools na dala ko. So, meron tayo dito. Ito extra to mga bossing ano. 12 tsaka 14. So, kapag kailangan ko ng mag-adjust ng mga kung ano-ano dito. So, dumako tayo dito sa malalaki. Yan. Bukod sa 16 tsaka 17mm na pwede din yung 17mm sa pang change oil. Kasi 17 yung nasa ilalim na ng thread. Tapos ito, mag-partner ito dalawa actually. 22 lang. Itong 22 tsaka 17. Mag-partner itong dalawang to. Ayan. Para saan? Siyempre, pag babiyahe ka, vibration. Tapos nangyayari sa chain mo, parang lumuluwag. So, kung dumating man sa punto na wala akong makitang motor shop, eh, kayang-kaya kong i-adjust yung chain ko. Adjust lang naman eh, madali na yun eh. So, ito yung 17 mga lods. Dito yan. Ayan, 17. Ayan. Ito lang yung mahirap na part. Ano? Ayan, lagay muna natin dyan. 17. Tapos, itong 22. Dito yan. Dito sa kabila. Oops. Sorry. Tanggal na isa. So, dyan yan. Tapos yung sa kabila, itong 17 sa kabilang side. Dito. Ayan. Ang mangyayari kasi dyan mga lods, ito kasing 17, iipit mo siya dyan. Siya yung magiging tagapigil. Gets nyo ba? Kapag naghigpit ako ng
chain, hindi nyo siya dito pupwersahin kasi masyado maikli, masakit sa kamay. So mangyayari, pupunta yan dito, malalak yan. Or ganito, dito siya tatama. Yan. Tatama siya dyan para mag-lock. Tapos nakaganto siya dito. Yan, nakaganyan siya dyan. Tapos ito, dudulo yung liabe papunta dito. So gaganyan siya para mag-lock. Kasi yung puwersa, dito ko magfo-focus ng puwersa. Dito ako magfo-focus. So ito yung mahaba, ito yung mas madaling galawin. Mas madaling galawin to para magalaw mo tong nut. Tapos, pwede mo lang luwagan yung chain. So ito yung gagamitin mo. Ito. Diyan ka lang naman mag-a-adjust eh. So, hindi mo naman kailangan ng masyadong luwagan lahat. Ang mahalaga, ma-adjust mo itong part na to. Doon papasok si 10mm. O kaya naman kung may 10mm kayo na maliit, pwede yun. Lalagay dito sa gibla. Yan. Then, yung original nyo neto na nawala ko, pwede yun dito. Kaso itong malawag na eh. So, ito talaga purpose nitong dalawang to. Pang-adjust. Pwede din sa iba na para sa 17mm or 22. Pero most likely, doon ko lang ginagamit yun. Then, itong millimeter, 10mm, yun yung pang-adjust ko. Kasi ito, hindi na siya yung original. Iba yung nabili ko. Ito na kasi pang spark plug na to. Ito na lang yung purpose nun, pang spark plug. Dumako tayo dito. Sabi ko nga, nag-iisa lang. Hindi na siya yung dual purpose. Pang spark plug na to. Yan. Pero yung original nyo, pwede rin yung pang spark plug. Yan. Ikot nyo lang, makukuha nyo na yung spark plug. Pag inikot ko yan, makukuha ko na yung spark plug. Ayun. Ang next natin naman ay itong Allen wrench. Ano bang purpose na ito? Dalawa to eh. So ito ay para sa plate number ko. Hindi ko expose yung plate number ko masyado. Pero alam ko nakita nyo na yan eh. So, ayan. So ito, nag-iisa. Dito. Ayan, dyan. Para mahigpitan yung aking Kasi yung last time na ginamit ko, hindi siya Allen wrench. Hindi siya ganitong wrench style. Is yung ang style niya is bolt and nut. Lumuluwag dahil sa vibration. So, sabi nila, mas okay daw yung ang lock is pang Allen wrench. Pang Allen nut. Kung ano Allen nut ba? Tama ba? So, mas effective yon. And tingin ko totoo naman kasi hanggang ngayon hindi pa ako naluluwagan. Dati kasi lumuwag yan. Yung isa ko namang Allen wrench, ito naman is yung para sa phone holder ko. Kasama kasi ito nung nabili ko. So yan, kung gusto mong higpitan, meron kasi yung dito. Yan, dito, kung gusto mong higpitan, ito yung gamit. Yan, hinihigpitan. Pwede din sa, alam ko sa likod. Oh, pwede sa likod. Sa likod, ganun din. Yung the rest, kaya meron akong iba na Allen wrench is for emergency purposes lang. Alam mo, magamit. Pero sana wag naman. Ay, meron pa pala. Oh, yung ibang Allen wrench ko kasi, ito. Oh, ayan oh. Ayan oh. Oh, pang MDL. Pang MDL nga pala. O nga pala. Munti ko na makalimutan. Ayan, MDL. Pang MDL natin. Pag kailangan ko i-adjust. Kunwari masyadong mataas. Okay. Malapit na tayo matapos Ito, para sa naman to? Well, obvious naman sa mga wire-wire natin. Pero ano ba yung mostly nagamit ko? Itong plies natin. Bukod sa mga kung kailangan man ng wire, magputol-putol, dito ko siya nagamit. Pero kasi dito pinipihit. Ito. Ayan. Yan. Kung nakikita nyo to, pag preno ko, ito hinihila. Meron dyan, kailangan mo pihitin para humigpit. So, ito yung ginamit ko. Ano pa yung pwede mong gamitin dito? Dito, to sa ating speedometer. Ayan, may hinihigpitan dyan na nawala, natanggal na naman. Nasaan na naman yun? Ayun, buti hindi siya natanggal. Ayan, may hinihigpitan tayo dyan. Itong yung lock ng speedometer natin. Minsan kasi lumuluwag yan eh. So, kailangan mo siya higpitan. Ayan, multipurpose. Then, next natin, not but not the least, itong detachable natin na Philip tsaka isang screw. Ayan. Pinaka possible na gamit ko lang naman dito is ayan, kapag needed kong ayusin ating headlight. Ayan.
So, kapag needed kong ayusin ang ating headlight, ito ang ginagamit ko. Ano pa ba? Sa air filter, pwede to. Ito lang naman yung gamit ko sa air filter. So, yung iba pang mga tools natin na gagamit ko is itong nakalagay sa tool bag ko for emergency purposes. Itong maliit na tools. Ang tawag dito, Phillips screw. Just in case na may needed akong dukutin or something or dukutin. Ayan. Ating goma. Then, 4 na perasong zip tie. Tapos, itong electrical tape. So, ang gagawin ko, ilalagay ko lahat ng yan dito sa bag na to. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura niyan. Ayan. Ganyan lang. Pagka ganyan mo, para ka lang may dalang Jolens. Tunog Jolens. Tapos, ikot ko siya ganyan. Ayan. Actually, pwede mo nga siya isabit sa motor eh. Kasi meron siyang strap dito. Kaso mababasa. Ayan. So, ito siya. Compact. Tapos, lalagay natin siya sa ating top box. Dala ko na lahat ng tools ko. Well, may bonus nga pala. Since nakita nyo naman ito, sa bahay lang to. Pero ito ay 8mm. Meron tayong 10mm. Tapos meron din tayong 12mm. Ayan. Pinagsama sa isa. So, ito ay ginagamit ko para iangat itong pinto. Tapos, syempre the rest. Kasi may mga part dyan na mahirap abutin. Katulad ng itong natin. Ayan, katulad yan, mahirap na siyang abutin. So, mas maganda yung meron kang mahaba. So, kaysa bumili ako ng 3 na hiwa-hiwalay, since sa bahay ko lang naman siya, ayan, ito na gamit ko. Pero pwede yung ratchet dyan, may hirapan ka nga lang. Nagawa ko na siya sa ratchet nung wala pa ako na ito. Sabi nila, ba't di ka nalang bumili mas mahaba para hindi ka mahirapan? Well, tama naman ko. Tapos, ito yung pan-TDC ko. Ayan, 8mm ito mga bossing importante to. Nag-PDC ako ng walang ganito. So, medyo nahirapan ako kasi kailangan ko mag-plies. Tapos, kailangan ko pa ng 8mm na pang-lock. So, medyo mahirap yon kaya bumili na ako ng ganito. Ayan. Sa bahay lang naman to. Hindi ko to dinadala. Itong dalawang to. Kung nakatulong ako sa inyo at nabigyan ko kayo ng mga idea, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and like dahil malaking tulong po yan sa channel na ito. And sa mga susunod ko pang gagawin ng mga videos. Ayan. Yung mga gamit na pinakita ko dito katulad ng tool bag ko, ilalagay ko dyan sa link. Check nyo lang. Kita-kita ulit sa next na video. Mga pala, muntik ko na makalimutan. Kung magti-TDC nga pala kayo, balak yung gawin nyo sa malayo, kailangan nyo ng ganito. Vibe clearance pala, sorry. Kung paano i-vibe clearance, TDC ako ng TDC. Kung paano i-vibe clearance si YTX, click nyo yung susunod na video.